Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Muli, nagbabalik si Brother Joe ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan at medyo iniba ko yung aking pwesto. Pumunta muna ako sa backyard ko. Dito, ipagpapatuloy ko yung part 2 na naputol ng mga nakaraan. Ang patungkol sa baka ang inakala mong tama na nasa iyo ay mali pala, ay malaking disgrasya po yun. Nasa akala natin tama tayo, yung narinig natin, yung nakuha natin sa iba, at hanggang doon na lang. At pagkatapos these people they are preventing us to dig more deeper about the truth of God. Kinakailangan na ang truth ng Panginoon ay masaliksik natin, sapagkat only the Spirit of God can understand the knowledge and understanding of God. Only the Holy Spirit, and only our spirit from the inside of na nasa atin ang nakakaunawa naman ng iniisip natin, sapagkat ang mga bagay na espiritual tungkol sa Diyos ay makukuha lang natin ito, malalaman lang natin through sa spiritual na pagpapaliwanag ng Diyos sa atin through the Holy Scriptures. Sinabi nga ni Jesus na sa John chapter 14 verse 23, "If anyone loves me, he will keep my word." Ang sino man nagmamahal sa akin, sabi ng Panginoon, tumatawag sa kanyang pangalan, sumasamba, naglilingkod, ay we should keep His word, His promises, His truth, His word, because ang word ng Panginoon ay nanggaling mismo sa Ama, na dala-dala ng Panginoon ng magkatawang tao upang sabihin sa mga taong makasalanan. Kaya sabi rito, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Verse 24, "He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me." So ang salita ng Panginoon Kristo, ang katotohanan ng kanyang salita, ang kanyang ipinapahayag na salita, ay hindi nanggaling sa kanya mismo, hindi niya inimbento, kundi ito ay galing sa Ama. Galing sa Ama, sa Diyos Ama, na siyang nagtagubilin sa Panginoon na ito ang dalhin sa sanlibutan. Kaya sino man na kumikilala sa Ama ay dapat ninyong kilalanin ang Panginoon Kristo at mahalin, sapagkat ang kanyang salita ay galing sa Ama. Kaya kapag tinalikuran niyo ang Panginoon, tinatalikuran ninyo ang Diyos Ama na siya nagpadala sa Panginoon Kristo dito sa lupa. Kaya sabi ng Panginoon na sa inyong mga sumusunod sa atin, ang sabi dito sa Matthew 13 verse 11, "He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given." So sa atin, sa mga nagmamahal at sumusunod sa Panginoon Kristo, ang key to the kingdom of heaven and all of the mysteries of the kingdom of heaven ay ibinibigay sa atin. But to them who doesn't love the Lord, and those who doesn't believe in our Lord Jesus Christ, but to them it has not been given. So sa atin lang, kung ikaw ay so-called Christian, you should love the Lord. At hindi lang yon. Keep His word. Keep His commandments. Anong commandments ng Panginoon? Hindi ito Levitical commandments, kundi love one another. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. So yung love ng sinasabi ng Panginoon, which is the heavenly love, godly love, ito dapat ang isabuhay din natin. Pagmamahal sa Panginoon, hindi pagmamahal sa salapi, hindi pagmamahal sa kayamanan, hindi pagmamahal sa sarili, kundi pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Alam natin na maraming mga liko ang pamumuhay ng mga so-called
Christian daw sila, pati mga preachers. But they don't really exactly follow the Lord. They love money more than our Lord Jesus Christ. Tandaan yan. Why? They love to collect tithes and offering. They love to receive grease money from those corrupt politicians so that they could rally behind them and get their votes in the future election. Yun ang evil doon. Kaya kita nyo, sino sa mga born-again preachers and leaders na nangunguna na kondinahin ng corruption sa Philippines, sa mga flood controls? May nakita ba kayo? Wala. Sapagkat yung marami sa kanila, they've been captured by these evil politicians through their blackmailing. Nagbigay ng bait, pain, 30 million pesos. Hindi na siya magsasalita. At kung sino man ng mga religious leader na nakakuha ng corruption money, they can stand up for the truth because sila? Naka-chain na sila ng mga evil politicians. Hindi sila na-trick. Yung mga tao na yun na supposed to be preachers of righteousness, they don't really belong to the kingdom of God. Instead, they sold their soul to the devil for a piece o yung bundles of money. Just like Judas Iscariot. Ganun sila. So sabi rito, ang kingdom ng Panginoon, ang mysteries, ang knowledge, key to the knowledge of the kingdom of God, to those who love Jesus Christ, ay ibinigay na sa inyo. Ibinigay na sa atin na nagmamahal sa Panginoon, hindi sa pera, hindi sa katanyagan o tinatawag na kayamanan, kundi sa pagmamahal sa pangalawang persona ng Diyos na ang Panginoon Kristo. Ano sabi rito ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14? The things of the Spirit of God will know because they are spiritually discerned. Alam na natin ang pakahulugan ng mga mensahe ng Panginoon, the message of the true one God. So John chapter 6, merong nagkaroon ng discussion ang Panginoon Kristo at ang mga Jewish leaders, yung mga elders, mga bilong sa Sanhedrin na mga Jew. At marami, sa chapter 6 niyo, kung babasahin ninyo, ay napakalawak ng discussion na nangyari doon. Kaya sabi ng Panginoon, kahit sa mga Jew, na hindi kayo anak ni Abraham. Kung anak nga kayo ni Abraham o kung ang Diyos ang inyong Diyos, ay mamahalin ninyo ako. So bali dahil hindi nyo ko kayang mahalin dahil hindi kayo sa Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon sa discussion din. Kung mababasa nyo, napakahaba nun kung babasahin ko pa. Pero basahin nyo na lang sa inyong mga tahanan. John chapter 6, yun ang mahabang discussion ng Panginoon din sa mga tao ron. Dito na lang sa John chapter 6 verse 19 hanggang 21. Matapos ang mga lagad ay utusan ng Panginoon, mauna na kayo sa kabilang dako roon ng Sea of Galilee. Doon sa kabila naman. At sabi sa verse 21, sa verse 19, habang nagsasagwan yung mga alagad, 11 sila, o 12 alagad, habang nagsasagwan, ay pasalubong naman sila sa hangin. So nahihirapan sila. Sinusubukan nilang iangat marahil ang sail. Kaprasong sail lang naman yun, sail. Kasi sailboat ang dating nun. Binabalik sila. Ibig sabihin, hindi sila makaalis. Kung ilang oras na sila nun sa gitna ng Sea of Galilee. So nangyari ay hating gabi na ay nandun pa rin sila. Madilim na. Umahangin. At biglang nakita nila, may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Jesus walks on the water. Nakita nila. Natakot sila. Kaya sabi ng Panginoon, it is I, don't be afraid.
Di ba si Pedro na nakita niya, Lord, can I walk also on the water? Come. Nakalakad siya, ilang hakbang lang. Bigla nakita niya humangin ng malakas. At natakot siya. Nawalan siya ng pananampalataya. Meaning, nawalan siya ng tinatawag na saglit na pagmamahal kay Kristo. Ano to? Pinalakad ako pagkatapos lulubog ako dito sa tubig na to. Asan na pagmamahal mo, Panginoon? Ganun ang tao eh. Pag nawalan ka ng pananampalataya kay Kristo, it follows, mawawalan ka ng pagmamahal. Or vice versa. Pag nawalan ka ng pagmamahal kay Kristo, sa Panginoon sa Kristo, mawalan ka ng pananampalataya. Si Pedro ay, ang kanyang pananampalataya ay ups and down. Ups and down siya. Kaya nga pinagkanulo niya ang Panginoon eh. Si Judas, pinagkanulo niya ang Panginoon sa halaga ng 30 pirasong pilak ng silver. Si Pedro, pinagkanulo niya ang Panginoon verbally. Walang kapalit. Hindi ko kilala yan. I didn't know him. Talagang, yung inambaan niya pa. Sabi ng ibang translation, na nagmura pa siya doon sa mga nagtatanong sa kanya at umamba pa siya siguro na susuntok. Kasi bakit? Ugali ni Pedro yun. Nanaga nga siya ng tenga, di ba? Nung nasa Garden of Eden. Garden of Gethsemane. Tinaga niya yung tenga ni Malcolm bago inaresto ang Panginoon. So doon pala nawala na siya ng nawala na siya ng tinatawag na love. Yung nauupos. Kaya sabi ng Panginoon, Pedro, suksok mo yan. Ang nabubuhay sa panalim di mamamatay. Hindi ka dapat mamatay sa ganun, parang ganun. Sa violent death. At hindi lang yun. Si Pedro din ang pumipigil sa Panginoon para hindi mamatay doon sa Calvary. Panginoon, hindi dapat mangyari siya yan. Ano sabi ng Panginoon? Nirebuke niya si Peter, get thee behind me, Satan. Nasa likod ni Pedro si Satanas. Binubulungan siya na pigilan mo yung Jesus na yan para hindi mamatay sa Calvary. Sa krus ng Kalbaryo. So, makikita natin dito, laging si Pedro. At si Pedro din ang pinagtanungan, Peter, ano sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi ng iba, isa kayo sa mga propeta, si Elias kayo, si Elijah, iba si Jeremiah o Isaiah, isa sa mga propeta. Ano naman ako sa'yo? You are the Christ, the Son of the living God. Exactly. Yun ang sinasabi ng Panginoon na if anyone loves me, he will keep my word. Peter, at that time, he confessed Christ and he kept his word. Kaya sabi, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi sa ibabaw ni Pedro. Kasi kung si Pedro ang pundasyon ng iglesia, si Pedro na nagkanulo kay Kristo sa Panginoon, at si Pedro ang gumamit ng dahas at violence doon sa Garden of Gethsemane, at si Pedro ang nagkanulo ng 3 times sa Panginoon, hindi siya pwedeng maging pundasyon ng church. Kinakailangan ang pundasyon ng church ay sinless, pure, and holy, which is Christ. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, I tell you, you are Petro. And upon this rock, Petra, big rock, Petra, I will build my church. Ano yung Petra na yon? Ano yung upon this rock, I will build my church? Yung confession ni Peter na sinabi, you are the Christ, the Son of the living God. Yung confession na yun, yun ang malaking bato. Faith. If you confess Christ, you have faith in Christ, itatayo niya ang kanyang iglesia sa iyo, meaning the faith, the love of Christ, yung kanyang salvation. Because ang iglesia sa Greek word ay hindi building o religion, kundi meaning called, ecclesia called out from the dark. Mga taong tinawag sa dilim, dinala sa liwanag. Yan ang meaning ng iglesia. Hindi yung iglesia na may building, may pundasyong mga building nila. Hindi yon.
Walang binabanggit ang Panginoon ng gano'n. Kaya nga sabi ng Panginoon, gibain ninyo ang templong ito, itatayo ko muli sa ikatlong araw. Yung katawan ng Panginoon ang siyang templo. So bawat isa sa atin ay nagiging bahagi ng templo o katawan ng Panginoon na siyang iglesia. Sa pananampalataya, kapag nagdeklara tayo na si Kristo ang ating Panginoon. So ang Panginoon sa Kristo lumakad sa ibabaw ng tubig. Natakot silang lahat. Lumubog si Pedro, dumating yung malakas na hangin, sinaway ng Panginoon yung hangin. At ang sabi ng verse 21 ng John chapter 6, verse 21, and Jesus Christ, after He walks on the water, and He sped up the boat. Hindi napupunan na maraming mga nagbabasa ng Biblia. Hirap na yung mga alagad na magsagwan. But Jesus Christ, He possibly pointed His finger, and then yung boat ay mabilis na umandar, parang speedboat. At nakarating sila immediately, sabi, dun sa dalampasigan. Sa gusto nilang puntahan. Kaya kung babasahin ninyo yung Bible, it's not just reading the Bible. There is a meaning. There is no like loophole in the Bible, but there is meaning na tunay na sinasabi sa original interpretation ng Greek words o language. He sped up the boat. Yung boat na wala namang makina ay mabilis na umandar sa ibabaw ng tubig. Nakarating sila. Siguro kung nandun tayo, pasahero tayo, tuwan-tuwa tayo. Oh, Lord! Kaya mo palang paandarin yan. Parang speedboat nga na mabilis. Ganun kaagad. Siguro sila, hawak sila. Woo! Tuwan-tuwa siguro sila sa pangyayari at sila ay nagigimbal o they were so amazed and afraid also. Kaya nga, kita nila na this is not an ordinary man, ang Panginoon sa Kristo. Kaya dito, makikita natin dito na ano ang dahilan kung bakit nilagay tayo ng Panginoon dito sa mundo? Para ba maghirap? Para ba danasin natin yung lindol, sakuna, baha, apoy, bagyo, dilubyo? Lalo na sa Pilipinas. Sa nakaraang kong pagtatalakay, si Job, makikita natin na nakaranas siya ng mga pagsubok. Lagi niyo tatandaan, ang kauna-unahong tinatawag na Biblia ay hindi ang Book of Genesis, kundi ang Book of Job. Mas matanda ang Book of Job kaysa sa Book of Genesis na mga at least 500 years. Unang-una yan, yung Book of Job. Si Job, binanggit niya ang tunay na Diyos, nakasulat sa Aramaic yun, at sa ibang language na i-translate. Wala pa si Moses, meron ng Book of Job. Patriarchs din siya, halos kasabay ni Abraham. So makikita natin dito na ang paniniwala ni Job na nagligtas sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng mga himala, nawasak ang kanyang kabuhayan, nasira ng mga apoy, karamdaman o namatay mga anak niya, naging pulubi siya. There is one time na gusto niya nasisihin ng Diyos, pero nakipagdiskusyon ng Diyos sa kanya. Nasaan ka bago ko likhain ng sanlibutan, sabi ng Biblia sa Book of Job. You should know kung nasaan ka. Tayo rin. You should know. Bakit kanyo? In the Bible, meron tinatawag na predestination. You are predestined. Hindi ka lang umusbong sa mundong ito para ikaw ay maghirap. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man na nagtagumpay sa tribulation sa mundong ito ay makakamit yung buhay ng walang hanggan. In this world, you have tribulation. Bawat isa sa atin ay may tribulation o pasakit, paghihirap sa mundong ito. Either yung tribulation na yon ay kagagawan ng tao, kagagawan ng ibang tao, o kagagawan mo, o kagagawan ng nature sa atin. Pero tandaan ninyo na sabi ng Panginoon na doon sa Book of Genesis, kung mababasa ninyo, di ba? Ang sabi ng Panginoon sa mga tao,
kay Adan, especially kay Adan. Multiply, mag-multiply kayo. And basahin nga natin yung tamang pananalita ho ron. Dito sa Genesis, alam naman natin yung ibig sabihin ng sa Genesis, when God created man in His own image, ang sabi rito, verse 26 ng Genesis chapter 1, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over fish of the sea. Tandaan ninyo, hindi lang fish of the sea na dapat tayo magkaroon dominion, kundi over the sea. Just like Christ, nagkaroon siya ng dominion over the water, over the sea, doon sa Galilee, doon sa lake na yon. And over the fowl of the air, hindi lang sa mga ibon, hindi lang sa animal kingdom, kundi air, supremacy. Magkaroon tayo ng dominion over air. Kaya ang yung mga tinatawag na airwaves, airspace, yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi para makipaggera ka, makipagdigma sa ibang bansa o sa ibang tao. Over, ang sabi, and over the cattle and over all the earth. Magkaroon tayo hindi lang ng supremacy sa mga animals, na land animals, kundi magkaroon tayo ng dominion over the earth. Paano mangyayari yun? Yung sinabi rito dominion over the earth, the sky, the sea, ang Hebrew word na ginamit ay kabas. Ang ibig sabihin ng kabas means to manage, to cultivate, and bring under control in a way that allows for flourishing, not just conquering forcefully or to conquer forcefully or waging war. Ang sabi rito, yung kabas o yung tinatawag na to have dominion, tayo pala ay binigyan ng Panginoon, inalaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng dominion over all the nature. How to escape nature's raging wrath o yung raging ng tinatawag na mga bagyo. Dapat mapagtagumpayan natin yun. Yung nature, over nature ang ibig sabihin. We should control nature. Yung air, land, and sea. How can we control those? Ang sabi rito, control the weather. That's what God wants us to do. Overcome earthquakes. Overcome all natural calamities such as famines and pollutions. Ito yung ibinilin sa atin ng Panginoon na kumalat kayo and then control the world, to have dominion, replenish the world. Ibig sabihin nito na ang mundo, kung gusto nyong bigyan tayo ng magandang tinatawag na season o weather, ay hindi natin sisirain. Alam natin yung tinatawag na pumoprotection sa mundo. Yung ozone layer ay sinlaki na ng tinatawag na ng Alaska, ang butas nun, at syempre papasok yung radiation, at yung mga radiation na galing sa araw ay magiging cause ng mga problema dito sa environment natin. So we have to fix those. Ang earthquakes, dapat ba na makontrol natin ng earthquakes? Hindi natin makokontrol ang earthquakes, pero magtatagumpay tayo. Hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na loss of lives, damage to property sa earthquake. Kasi binigay na ng Panginoon. Na sinabi niya nga sa kanyang prophecy, in the last days, magkakaroon ng mga earthquakes. At hindi lang yun sa Book of Revelation, people will see in their own with their own eyes na yung islands ay lumalakad dahil sa earthquake, dahil umiikot yung tinatawag na mantle. At sabi nga ng mga scientists dito sa Amerika, pag nagkaroon ng matinding earthquake sa Los Angeles,
Nasa fault lines yun. Yung Los Angeles ay aandar yan at papatong pa doon sa San Francisco. Layo na na. Pero it will happen because they predicted it. Dahil may mga tinatawag na tools and detectors ang Amerika. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas. Maaring nangihiram lang yan ng mga data na nanggagaling either Taiwan o nanggagaling sa Japan kapag may lindol. Kasi may satellite sila, yung mga Japanese at maging sa Amerika. Yung mga tsunami warning ay dun lang sa Hawaii yun. Nangihiram sila ng data nila. Pwede sila pumasok. Kasi wala tayong satellite because people in the government and people in politics in the Philippines, they were thieves, magnanakaw. They want to get money, they want to get rich. At hindi nila namamalayan na ang bansang tinitirhan nila sa Pilipinas na yon ay magiging biktima ang maraming tao, pati sila na rin pagdating ng araw. Sipin nyo, yung mga nagnanako sa gobyerno, gusto nila magaganda sa sasakyan. No? Merong tinatawag na Rolls Royce, iba't iba. Yung mga expensive, galing sa nakaw, ipupuslit sa custom. Hindi magdideklara ng taxes. Di ba they are stupids? They are so stupid. You know why? Wala namang magandang karsada sa Pilipinas bumabaha pa. Anong gagawin nila dun sa mga expensive cars nila? I-display? Di ba common sense lang? So ang mga greedy sa pera, ang mga magnanakaw, they only want to get money sa nakaw, but actually, they were stupid. They were stupid. Hindi nila alam na they're digging their own grave. And yung kanilang pupuntahang impyerno ay talagang nakaprepare na sa kanila. Hinihanda na ng Diyos sa kanila sapagkat yun ang magiging end up ng kanilang buhay sa pagdating ng araw na yon na sila'y mamatay. Kaya nga sabi rito, Matthew chapter 7 verse 24 hanggang 25, "Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will like him to a wise man who built his house on the rock. The foundation ay rock." Verse 25, "And the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on the house, and it did not fall, for it was founded on the rock." Verse 26 and 27, "On the contrary, those houses built upon the sand is destroyed." Tingnan niyo ang Pilipinas, kapag naitatag sa tamang pundasyon, yung moralidad, yung pinaka-basic foundation, morality, righteousness, justice, love of God, ito ang magsasalba sa mga Pilipino. Dumating man ang lindol, bagyo, baha, kapag meron tinatawag na mga tamang proseso ng pagbibuild ng bahay o pagtatayo ng mga building o yung tinatawag na mga pagre-rehabilitate ng buhay ng mga taong mahihirap, ay mananatili ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay mananatili. Kung ang pundasyon ng mga Pilipino ay nakalagay sa big rock, which is yung rock na binabanggit ng Panginoon na siyang pananalig sa Diyos, paggawa ng matutuwid na gawain, pagmamahal kay Kristo, pagmamahal sa salita ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, dumating man ang mga bagyo, mga tinatawag na lindol, ay mananatili ang tahanan na yun, sapagkat it was built and founded upon the big rock, yung moralidad ng mga Pilipino. Kaya sabi rito, kung tayong mga Pilipino ay ang justice o ang righteousness ang gusto natin na manaig sa bansa natin, kinakailangan yung justice ay maibigay
sa mga ninakawan ng mga politisyang ito, sa mga ninakawan ng mga government officials, sa mga ninakawan ng mga private contractors na ito, nagkaroon ng tinatawag na connivance. There should be a clear justice o punishment. Hindi pwedeng sorry lang. God doesn't accept your sorry. God wants you to repent and to return those stolen goods or money to the right owners, doon sa people of the Philippines, para sa mga roadways, para sa mga bahay nila na nasira. Bigyan ninyo, kayong mga nasa gobyerno, you will die in sin kapag hindi kayo nagbago. Maaring masasabi ng iba, mas mapalad ako, pinanganak akong mayaman, nanay ko, tatay ko, nakapagnakaw na sa gobyerno ng Pilipinas, kaya bilyonaryo, kaya mga nepo children na kami. We have Rolex, we drive nice cars, nakakapunta kami sa ibang bansa like Hong Kong, America, Europe, Australia, New Zealand, kasi we're rich. Ganun sila. Mayroon na ba sinasabi, ay ang palad niya, ang swerte niya. Bakit? Tumama sa loto. Tumama ng 500 million pesos. Yung isa naman, ay ang swerte niya. Nakatapos siya ng engineering. Nakatapos siya. Hindi tulad ng mga anak ko na wala kami mapang-aral. Kaya ito, nagtitibag lang sila ng mga bato. Naghahalo ng simento. Ay, ang swerte niya, nakapag-abroad siya. Nakapunta siya ng Amerika, Australia, Canada. Ang swerte nila. Yun bang swerte? Ako, sasabihin ko bang maswerte ako? Hindi ko inisip yun. Because I know for the fact na in coming years, umaandar ang buhay ko, mamamatay rin ako. Mamamatay ako. Alam niyo kung bakit? Walang nananatili rito sa mundo na yung dating lakas niya ay nasa kanya, yung dating pag-iisip niya ay nasa kanya, yung dating yaman niya ay nasa kanya. Wala. Anong maswerte at mapalad? Jesus Christ said already, He told us, Revelation chapter 14, verse 13. Pakinggan nyo, sinong tunay na mapalad? Hindi yung mga bilyonaryo, hindi si Bill Gates, hindi si Elon Musk, yung nag-ano ng Tesla, hindi ang mga billionaires, trillionaires ng India, hindi ang mga kings and mga princess ng tinatawag na Saudi Arabia. Sinong mapalad? Mayayaman ba? Hindi. Ang mapalad ang sabi ay Revelation chapter 14, verse 13. Then I heard a voice from heaven saying to me, Write, isulat mo ito, Blessed are the dead who die in the Lord from now on. At sinigundahan ng Holy Spirit, yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works will follow them. Kaya makikita natin dito na ang sabi ng Biblia na mapalad daw tayo kapag tayo ay namatay na kay Kristo. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yung mga patay na namatay kay Kristo, ginawa nilang Panginoon si Kristo tagapagligtas. Hindi nila naranasan ang yumaman, hindi nila naranasan ang masagana at masasarap na buhay. Subalit ang kanilang kaligayahan ay sa Panginoong Kristo at ang kanilang pamumuhay bagamat simple at payak at nagkukulang, mayroong tribulasyon, ay nasa kanila ang tunay na pagpapala ng Diyos. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Revelation chapter 14 verse 13. Kaya sabi ng Panginoon sa Mark chapter 8 verse 35 hanggang 37, listen to this.
Ang sabi niya, but whoever loses his life for my sake and the gospels will save it. Ang sino man na mamatay, mawala ang kanyang buhay para sa akin, Jesus said, at para sa ebanghelyo, sa gospel, yung word ng Panginoon, they kept the word of the Lord, will save it. Sila ang magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. At verse 36, ang sabi ng Mark chapter 8, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give to God in exchange for his soul? Not the money, not those wealth na namanan ng mga taong ito sa kanilang mga magulang na nagnakaw sa gobyerno, or kahit yung mga nagsikap o yung mga nagnegosyo at yumaman. Because anong sabi rito, for what will it profit a man if he gains the whole world, yung yaman ng mundo at ang buong mundo, and loses his own soul? Or what will a man give to God in exchange for his soul? Nothing. Only Christ. Si Kristo lamang ang tunay na sagot sa buhay na walang hanggan na nais nating makamit. Siya lamang po. Kaya sabi rito, Psalms 115 verse 16, even the heavens are the Lord's, but the earth He has given to the children of man. Dito sa mundong ito, na ibinigay ng Panginoon, ang mundong ito para i-cultivate natin, pangalagaan. At magtagumpay tayo laban sa mga natural calamities, earthquakes, typhoons, o ano pa man yan, ay kinakailangan na maging matatag at matapat at merong moralidad ang bawat namumuno at naggagawa ng mga batas na ito. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro ang Diyos nang sinabi niya ng sino man na nagtiwala sa wealth o yumaman dahil sa kasakiman at sa pagnanakaw. Ang sabi rito, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give to God in exchange for his soul? They cannot offer God their wealth or anything. And they cannot say, sorry Lord. Kapag kayong mga nagnakaw ng pondo sa gobyerno, ay hindi nyo pinagsisihan at ibinalik ang inyong ninakaw, you and God, kayo lamang ng Diyos ang magkakaroon ng detalyadong pag-uusap. Wala kang maipagmamalaki sa Diyos at magiging depensa na dapat ka bang iligtas at magkaroon ng buhay ng walang hanggan. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give to God in exchange for his soul? Mark chapter 8 verse 35 hanggang 37. Nothing. Aanihin nyo ang yaman? Di ba sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin, dadamitin. Tingnan ninyo yung mga ibon sa langit. Maaaring sasabihin ng iba, hindi naman ako ibon, Lord. Ang sinasabi ng Panginoon ay, do not worry. Ask, and it will be given. Seek, and you will find. Mga kapatid, yan ang nais kong sabihin sa inyo. Jesus is the only way, the truth, and the life. And no one cometh to the Father except through Him. At lahat ng para sa Panginoon Kristo ay dapat magmahal sa Kanya at sa Kanyang salita. God bless inyo lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. Muli, si Brother John ng Crayoke, Pananampalataya, Katotohanan. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe. This is hindi ito monetized video.
kundi I'm just preaching you the gospel of our Lord Jesus Christ, our Savior. God bless, to God be the glory, in Jesus' name. And everybody say amen, amen, and amen, and amen.